yun nga no, for today's video is i-greet ho natin ng happy birthday ang ating butihing mayor ng Davao City na si Sebastian Basti Duterte. Nga pala sa mga hindi nakakaalam ho dyan, hindi ho talaga siya ang dapat na magiging mayor ng Davao City dahil siya ay vice mayor. At ang tatay niya talaga na si Tatay Digong ang siyang nahalal namin dito as mayor, no, with all the votes of 800,000 or 900,000 ba yun, no? Grabe, dami. Anyway, so yun ang happy birthday sa'yo, Mr. Sebastian Basti Duterte or acting mayor Basti Duterte. Pero syempre mayor na rin, no? Kasi previous term is kay Mayor Basti Duterte pa rin naman talaga, no? So hindi na siya nakapagtataka, no, kung bakit ganyan siya kagaling kasi nga experience na ho si Mayor Basti Duterte as vice mayor, tapos mag vice mayor ulit, pero ito naging mayor siya ulit kasi nga sa kasamaang palad ay ang kanyang tatay or sa yung ating tatay ng lahat ng mga taga Davao ay andun sa dahig, no? So pinakulong ng mga walang utang na loob ng mga kapal ang mukha ng mga bangag. Alam niyo na kung sino 'yon, no? So happy birthday. So ilang taon na ba si Mayor Basti Duterte? Siya ay pinanganak, no, noong November 1987. So ibig sabihin siya ay 37 years old, 38. Wait lang. 38 years old na siya, no? So happy birthday. So ano pa bang pag-usapan natin dito? Wala lang, no? Davao City. I mean, itong City Hall of Davao. So yan po yung kanyang office. Yan po ang mayor's office. Actually dito sa Davao City, meron kaming dalawang dito, no, mga building. So ito yung mayor's office building, and yung isang building naman ay ang Sangguniang Panglungsod ng Davao. Bago natin puntahan yung Sangguniang Panglungsod ng Davao, pag-usapan muna natin itong City Hall of Davao mayor's office, no. Itong nasa camera, nasa screen ho ninyo. Yan po yung aming century-old City Hall or century-old building dito sa Davao City. Yan ay naitayo noong 1936, tapos nasira noong World War. So siya, 1936, ibig sabihin next year pa siya magwa 100 years old. Kaya yan, preserve talaga ang heritage namin dito sa Davao City, no, para yan nga, heritage nga siya, no. So kinonserve or preserve rather, no. So nakapreserba ho yan, ibig sabihin hindi ho siya dinimolish, hindi siya giniba. Hindi niya kailangan pagandahin ang Davao City Hall, no, para lang sabihin bungga ang Davao City, no. Kumbaga Ama Duterte kasi sa mga di nakakaalam dyan at mga nagbubulag-bulag at nagbibingi-bingihan pa din, no. So ang Davao City ay yan sila, mas inuuna nila yung proyekto na mapapakinabangan ng mas nakararaming mga Davaoenyo Filipino. So ano ba yun? Kalsada, tulay, drainage, basketball court, gym, multipurpose gym, mga eskwelahan, safety and security, of course, no. Yan ang pinaka top most priority talaga ng Davao City. So maraming mga mga feeding program na para sa mga out of school youth. Dapat tawag diyan, mga out of school youth, mga scholarship naman, you know, mga yan, meron lang City College dito. At maraming mga proyekto or mga programa para sa kanila. So sa mga mga homeless, no, meron tayong mga dito, palugaw, mga pagkain, ganyan. Basta marami silang programa ginagawa nila na para sa lahat, no, pangmasa. At lalo sa mga nasa laylayan, no, sa mga sector, no, poverty, taga below poverty line. So sila yung talagang ginagawa ng paraan, gastusan, no, ng ating lokal na pamahalaan ng Davao City. Yung papapaganda ng City Hall, hindi yan masyadong priority. Basta matibay lang, tsaka hindi pa siya delikado at hindi pa mapapahamak ang mga nagtatrabaho dito. So walang problema ho yan, ayos lang ho yan, no. Hindi kagaya sa Senado, no, Senate House, basta yung Senado, no. So talagang billions yung gagastusin doon para pagandahin lang yung Senado na yan. Wala naman talaga karamihan mga kwenta ang mga andyan, no. Piling-pili lang, no, mga isa dalawa lang talaga yung matitino dyan. So as of now, meron tayong masasabing matitino dyan, si Senator Bongo number 1, number 2 si Senator Bato de la Rosa. Sino ba iba dyan, no? Robin Padilla, kahit paano, no, magaling din yan na senador. Hindi man siya kasing eloquent or hindi man siya kasing Inglesero ng iba dyan, pero pag usapang puso, malasakit, pagmamahal sa bayan, Robin Padilla talaga ang pinakadabis dyan. So far tatlo pa lang. Sino pa ba iba dyan na masasabi natin may malasakit? Of course Marcolita andyan, no? So 4 na. So at least meron tayong 4 na magaling na senador. Sino pa ba? Yan lang masasabi ko ngayon na pinakadabis, no, among the rest na andyan sa Senado. Kaya hindi talaga deserve ng mga senatorong iba dyan na magkaroon ng maganda at world class na pasilidad or City Hall. I mean Senator House of the Senate or
ano ba tawag, basta gusali ng mga senador, opisina nila. So dito sa Davao City, balikan natin ito. Yan yung mayor's office, andyan po, dyan, pinaka-iconic ho yan, no? Hindi man siya kasing ganda ng ibang mga city hall like billions. Yan kasi hindi namin kailangan gumastos nga ng sobrang bongga at mahal para lang, sobrang mahal para lang masabing bongga ang Davao City. Kasi dito, ang bongga sa amin dito is yung Duterte kind of leadership na yun nasapat sa amin. Yun na yung gusto namin, no? Ganda din naman kaya dyan, no? Diba? Ganda ng disenyo, napaka oldest style. I mean, ano ba, parang European or westernized, ano ba tawag dyan? Westernized, diba? Parang European style, ano? So nakatuwa na yan nga ang mga Duterte dito sa Davao City is ano nila, mas inuulo nila yung pagandahin ang serbisyo kaysa pagandahin ang kailang mga opisina at istruktura, di ba? So ibahin nyo ang Davao City, iba ang kailang priority dito, talagang mga tao, hindi yung kailang mga sarili. So sana ay naliwanagan ako kayo na mayaman nga ang Davao City, fifth wealthiest city in the Philippines. Pero ang City Hall para daw no? Basta para daw iwan yung City Hall. Oh, ganda kaya niya, no? Tsaka iconic yan, ha? Ano yan, historical yan. Nasira yan nung giyera, no? World War II ng mga Hapon, Amerikano. O yung natira ho dyan, yung pinakafasad. Yan, kita nyo yan, yun yung pinakafasad na yan, ang siyang natatanging natira. O, so yung yan, sa likuran yan, matibay pa yan, no? Kasi nga, mga bagong gawa. I mean, hindi ba bagong gawa, pero yan na nga, na pinagawa siya right after nung World War II. Tapos yung kanyang fasad lang talaga ang tawag nito, parang preserve or pinangalagaan, no? Mas pinatibay lalo, no? Alam niyo, para meron tayong talaga, no, babalikan istorya ng nakaraan. So magwa 100 years old na yan next year. So mayor's office, so happy birthday Mayor Basti Duterte. So kayo dyan, no, sa mga nanonood dyan, pwede nyo i-greet si Mayor Basti Duterte at yung mga wishes para sa kanya ngayong kanyang kaarawan. So ako naman, ang aking wish sa kanya is yun nga, no, long live Mayor Basti Duterte. More wisdom, katalinuhan, kasi kailangan mo yan, no, para i-lead ang bansang Pilipinas, hindi lang ang Davao kundi bansang Pilipinas. Pero siyempre pagka nagkataon or talagang tayo pagbigyan ng pagkakataon na ang Davao City ay mag-ibang bayan, na ibig sabihin hihiwalay na sa Republika ng Pilipinas, magkakaroon tayo ng sariling currency, pagkakakilanlan, sovereignty, gano'n, no, in short say. So, ikaw na yung magiging Prime Minister namin dito sa Davao City, magiging Presidente, o di kaya King. O, kayo nang bahala, Duterte. Oo, mga monarchy na yung natin. Siyudad ng Davao City dati, ngayon ay magiging monarchy na siya, no? So, Kingdom of Duterte. Diba? Kung meron tayong United Kingdom, meron tayong Kingdom of Saudi Arabia, meron tayong Kingdom of Duterte dito sa Davao City. So, kaya so mas marami kang mas matalino, no? Mas maraming alam, ibig sabihin, mas mapapaayos mo, mapapaganda ang iyong trabaho as leader, no? At syempre puso din, no? Kailangan ang puso is hindi lang intelligence, IQ, no? Ano ba tawag IQ? Hindi lang yung katalinuhan sa pag-iisip, no, kundi katalinuhan din sa puso, no? Yung talagang imbes na sapakin mo si Bongbong Marcos dahil nga sa bangag ito, so ang gagawin mo hindi mo na lang itutuloy kasi nga hindi ka naman ganun kabobo para mag-stock solo sa level na mag-go down sa kanilang level. O, di mo naman makakalibil kasi ikaw, ang ganda ng balat mo, di ba? Napakakinis, napakalinis, napaka-healthy. Samantala yung natin, yung ating presidente natin ngayon, andyan naman talaga yung ebidensya, no? Kitang-kita nyo, dumudugo ngayong yung gilagid habang nag-speech, no? Na nagtatalumpati. Tapos basta di ba? Ganyan siya magsalita. So grabe, no? So may something talaga. O, ibig sabihin, alam niyo na, no? Tapos para basa ang balat niya, hindi siya balat mayaman. Alam niyo yung kasi Lipo baby yan, rich kid from the beginning. Pinanganak talaga yan with silver spoon, no? Or golden spoon. Pinanganak yan ng Romualdez Marcoses. So alam niyo na, di ba? So maliban sa pagiging I don't know, basta mayaman sila. Alam niyo na kung saan galing ang yaman, no? So pinanganak siya, may aircon, di ba? May masarap na pagkain, may sariling nutritionist, mayroong sariling basta mga servant, maraming yaya, ganon, sariling tagapag-alaga, gwardiya, lahat-lahat, no? So dapat ang kanyang balat ay napaka-cleanis, napaka-healthy niya. Pero anong nangyari sa kanya, di ba? Hindi naman natin pwede sabihin super stress sa trabaho niya kasi wala naman siyang ginagawa, wala naman siyang result, wala siyang resulta, walang resulta sa kanyang pagiging presidente ngayon. So ngayon itong si Mayor Basti, no? So yun na nga ang puso. Kailangan na magaling din talaga, no? Makiramdam ng mga taong lumalapit sa iyo.
Oo, hindi lahat ng mga lumalapit nagpapapicture, kumakaway, ngumingiti ay mga kaibigan or tunay na maaasahan or tunay na mayroong mga magandang layunin. Kundi ang iba dyan nagpapanggap lang. O ang iba dyan ay nagpapanggap, no? Kasi gagamitin lang kayo para sa kanilang sariling interes at kapakanan. So mag-ingat-ingat, no? So biyayaan nawa kayo nga ng wisdom and yan na nga yung puso, no? Kakayahang magpasya na imbis kayo naaawa, pero ganoon naman talaga, 'di ba? Mostly ang mga demonyo, ang mga diablo ay nagpapanggap na maamong tupa, 'di ba? Para yan na nga, deceiving, no? Para ma-deceive ka. Kaya ingat-ingat lagi. Like yan na nga, alagaan mo yung sarili, dahil ang yung sarili tanggapin mo na lang. Mayor Basti pinanganak sa mundong ito para magiging leader, o para magiging pangalaga, no, sa buong Pilipinas. So soon. So dito ngayon sa Davao City muna. So focus ka sa yung sariling kalusugan, gano'n, no, at katalinuhan. Tapos ngayon puntahan na natin ang Sangguniang Panglungsod. Pakita ko sa inyo kung anong hitsura. Yun po yung Sangguniang Panglungsod, yun po yung gusali na matatagpuan ang Vice Mayor and mga city councils or city councilors. Alright, andyan na. Yan na yung namin dito sa Davao City, yung aming Sangguniang Panglungsod or SP building, no, kung saan matatagpuan dyan or dyan nag-opisina ang aming butihing acting Vice Mayor naman na si Rigo Duterte. Si Rigo Duterte is anak ni Kong Pulong Duterte. So dahil siya ang first city councilor or first nangunguna no, number 1 city councilor, siya ang nakakuha ng pinakamaraming boto, kaya number 1 city councilor siya. Ngayon siya ang uma-acting na vice mayor, gano'n, no? So syempre siya yung pinaka-leader ng mga city councils po natin. So that's all. Thank you for watching and ingat sa happy birthday once again. Happy 38th birthday sa iyo, Mayor Sebastian Duterte.